So, ito siya. Ito na guys yung pinakang PHP natin. PHP-MyAdmin. So, kung hindi nyo siya ma-access, ganito lang siya. Buksan ninyo yung inyong, stop ko muna para makita ninyo yung pagkakaiba. Stop ko muna yung dalawa, no? So, tingnan natin, hindi nagra-run si SAMP control panel, hindi nagra-run yung pinaka-test server natin kasi nga naka-stop yan sila. So, tingnan natin, kapag nag-execute tayo ng localhost, type nyo lang yung php-myadmin, so, matatagal siya mag-load or hindi talaga siya mag-load kasi nga naka-stop yung ating server. So, ganyan ang mangyayari dyan. Kapag in-start natin yung ating server, start na natin siya. Start na natin. Ayan. So, may makikita kayong PID at saka port na maglalabas dyan. Ayan. So, php-myadmin, automatic magre-reload yan. Once na restart yung ating, in-start natin yung ating test server. So, ulitin ko lang, SAMP yung ginagamit natin para dito sa ating tutorial. So, php-myadmin, ayan siya. So, yung ating unang operation doon sa ating CRUD is the create. So, doon sa ating mga examples kasi, nung una kong ipinakita sa inyo yung tawag dito, yung ating MySQL commands na CRUD operation, ay hindi talaga nadidelete, hindi talaga na-edit yung pinakang table. Kumbaga, tawag dito, nire-refresh lang natin siya. Bumabalik. So, dito, kapag ginawa natin yung delete, ginawa natin yung update, hindi na natin siya pwedeng i-refresh. Kasi nga, live na itong ating ginagawa. So, dito sa ating test server. So, unahin natin si create. So, mag-create muna tayo ng database natin, guys. So, sa halip na mag-click tayo rito, gamitin natin yung pinakang SQL na window rito. And SQL tab. So, tandaan nyo lagi, server 127001, yung ating, yung pinakang simula. Ibig sabihin yan, by default, magraran tayo dun sa pinakang localhost natin. Mag-i-insert tayo ngayon ng bagong database. Yan. So, insert tayo. Ang pinakang syntax natin kanina, dun sa pag-recreate natin ng database is ganito. So, create, then, followed by database, and then, ano ba yung magiging name ng ating database? So, for this tutorial, I'm going to use this one, my web app. Ayan. So, format, pwede natin i-check yung format. So, okay naman siya. Then, click lang natin yung go. Ayan. So, mapapansin nyo, dumagdag na siya doon, my web app. Ayan na siya. So, no tables found in database. So, hindi pa tayo makakapag-create ng record, hindi pa tayo makakapag-insert. Kasi nga, hindi pa natin ginamit or hindi pa tayo nag-insert nung tinatawag nating tables. So, mag-insert muna tayo ng table. For this, ang i-insert natin is yung example natin kanina na table, which is users. So, tingnan natin. So, my web app. So, pag tinignan nyo, database, my web app dapat yung makikita nyo. Then, click natin yung SQL ulit. So, hindi tayo mag-create ng basta-basta rito kasi pwede tayo mag-create dito. Sa halip na dito tayo, dumaan muna tayo dun sa SQL natin para ma-practice natin yung SQL syntax natin. So, SQL. Then, ano ba yung nakalagay dyan dun sa ating pinakita ko kanina dun sa slide? So, create followed by table. Ayan siya. Ano yung table name natin dun sa example? So, sabi ko nga, ang gagamitin natin is users. Then, this will be followed by the opening ng ating parenthesis. Then, ganyan. Para hindi tayo malito. So, doon sa loob ng ating parenthesis, ay maglalagay tayo ngayon ng ID. Tapos, ano yung kanyang data type? Lagyan na natin ng int. And then, not null. Not null. Ayan siya. So, yan na yung isang column natin. Then, followed by name, which is, ang pinakang data type natin dyan is varchar para mag-accept siya ng many characters or different strings na pwede nating ma-input dyan.
So, not null din siya. Ibig sabihin, dapat may value kapag nag-insert tayo dyan. Then, lagyan natin ng how many characters yung pwede nating i-input dito sa column na to. So, halimbawa, 20 lang. Ayan. Then, followed by the followed by comma again. Punta tayo sa ating third column, which is password. So, ano gagamitin natin? Varchar ulit. Varchar. Then, so, ganun na lang din yung ating length, 20. Then, this will be not null again para lahat sila may value. And then, yung pinaka-last natin will be the type. So, yun nga yung sinasabi ko kanina, ang type natin ay 1 and 0 ang value. Ang 1 natin will be having admin functionalities, and then yung ating type na 0 will be having a regular account lang. So, hindi niya ma-access lahat. For example, yung ating database, yung ating mga functionalities na ilalagay doon sa web application natin. So, type int, ang kanyang data type, and then lagyan lang natin ng 1 dun sa value. So, n na siya. Then, maglagay tayo ng primary key. So, ibig sabihin, unique yan, hindi dapat magkakapareho ang ating mga primary key. So, 1, mali yan. So, ID. Ang gagawin nating primary key will be this column ID. So, ibig sabihin yung ID na yan will be unique. Wala siyang kapareho. Ayan. So, tingnan natin yung pinakang command natin. So, this will be followed by semicolon. So, meron pa siyang X. Ano pa kaya yung kulang natin? So, ibig sabihin, meron pa yung kulang. Tingnan natin. Format. So, ayan siya. Kapag i-format na natin siya, ID int, not null. Then, we have the name, varchar. So, 20 yung kanyang value. And then, yung password natin will be another 20. And then, yung type natin will be int. So, not null. Primary key natin will be the ID. So, ibaba natin ito para hindi tayo malito. So, makikita natin ngayon, ito yung ating pagkakamali. So, not null. Ayan siya. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, wala na yung red natin dito, yung warning natin. So, execute natin siya. So, copy muna natin para sure tayo. So, click natin yung go. So, kung nalilitan tayo guys, palakilan natin. Ayan. So, ayan. So, nababasa naman siguro. So, ulitin ko lang, ID, integer type, so not null, name, varchar, ang kanyang data type, then password natin will be varchar ulit, then yung ating type will be int, so integer ulit siya. So, tingnan natin yan. Then, click na natin yung go. Ayan, so MySQL returned an empty result set. So, tingnan natin, meron na tayong unang table. Yan na nga si users. So, tingnan natin yung structure natin. Palitin natin ng konti, masyado na malaki. So, one table under noong ating web app. So, makikita, database, my web app. And then, we have this table, users. So, yan yung code na ginawa natin using the SQL tab. So, tingnan natin yung users. Ayan. So, ID, name, password, type. So, ayan siya. So, pwede natin siyang i-edit kasi malalaki itong mga nakalagay dito. Pwede lang natin siyang paliitin. Namali ako ng pagta-type. So, kung gusto niyo siyang i-edit, ganito lang. Highlight nyo lang yan, yung mga name natin dyan. Then, click natin yung change dito para ma-edit natin siya. Name, name followed by password and then type. Save natin. Ayan. So, tingnan natin ngayon yung pinakang structure. Yan na siya, yung pinakang structure na create natin na table by using this SQL syntax
window. So, tingnan natin yung pinakang anong i-insert natin dyan ngayon. So, punta na tayo doon sa nakapag-create na tayo ng database, nakapag-create na tayo ng table. So, doon naman tayo sa insert into na tinatawag. So, yan yung nakapaloob doon sa ating create na operation. So,